Mga kabayan, matapos mag-trending sa social media ang interview sa pamilya Diskaya kaugnay sa hindi maipaliwanag na bilyones na yaman nila, nakatutok ang buong pwersa ng gobyerno ngayon para sa masusing investigasyon kaugnay sa pinagmula ng yaman ng pamilya Diskaya. Kabilang ang Senado sa nagsasagawa ng investigasyon, Bureau of Customs o BOC at Bureau of Internal Revenue o BIR. Kapag napatunayang galing sa kabanang bayan ang bilyones na yaman ng pamilya Diskaya, pwede itong makumpiska ng pamahalaan at maharap sila sa sandamakmak na kaso. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Yes. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, gumagamit ng iba't ibang pangalan ang construction company ng mga Diskaya. Pero sa kabila nito, mabibisto at mabibisto pa rin ang mga sikreto na tinatago ng pamilya nito at hahabulin ito ng gobyerno. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Kamakailan ay nag-viral online ang nasa mahigit 40 luxury vehicle ng pamilya Diskaya na tinatayang aabot ng mahigit 1 bilyong piso ang halaga nito. Natutuwa ako kasi nakakapag sakay namin yung buong family, tumatravel. Gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Maliban dyan, nag-trending din ang iba't ibang magagarbong property ng mga Diskaya at marangyang pamumuhay ng pamilya nito. Wow! Yun lang ang masasabi ko. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito, sabi ko na kagad, hay, pwede ka magtayo ng isa pang building dito sa loob ng isang palapag pa lang ng building ninyo dito sa Pasig. Gaano katagal ginawa itong building na ito? So, it took us about a year for the whole building to be finished. Wow, 1 year lang talaga. Alam mo, pag may tao ka talaga, Yes, no? Sa nakaraang pagsisiwalat at pagbubunyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lumalabas na isa ang pamilya Diskaya ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa gobyerno na umabot ng bilyon-bilyong piso na halaga. Ayon sa ulat, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi umabot sa 9 na kontrata ang nasungkit ng mga kumpanya ng mga Diskaya at ang bawat isa nito ay bilyong piso ang halaga. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Kasunod naman ito ng kontrobersyal na mga ghost project na mga kontraktor na isa-isang nabubunyag sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan ay lumalabas na lagpas kalahati ng budget nito ang napupunta sa mga korap na opisyal ng gobyerno at mga kontraktor na kasabot nito kasama na nga ang kumpanya ng pamilya Diskaya. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga Diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga Diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga Diskaya mula sa pamahalaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng perwisyo at pagdurusa na nararanasan ng ating mga kababayan sa baha dahil sa kagagawan at pagnanakaw ng mga kontraktor at ilang opisyal ng ating gobyerno,
Ano sa palagay mo ang dapat na parusa na ipataw sa kanila? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. At busisihin po natin ang kanilang karangyaan sa kanilang mga buhay na inilathala rin po nila sa mga kanilang social media. Katas ng flood control ang lahat ng iyan. Grabe, ang tindi na po na ginawa sa mga Pilipino ng mga taong ito. Nang dahil sa flood control, nang dahil sa DPWH, yumayaman sila na bago ang buhay nila. Nakakatulog pa kaya ang mga taong ito na dapat ito ay imbestigahan ng BIR? Dapat ho ito ay hindi palampasin dahil pira ho ito ng taong bayan. Grabe ang pira sa kanila. Bumabaha. Pinaglaruan lamang ho nila. Samantala tayo, kayod, buong maghapon 24 oras, mga OFW, mga ordinaryong Pilipino, talaga matindi ang pagkayod para lamang sa buhay. Pero itong mga to, hindi nila yan inisip. Kumukulimbat ng mga pera na hindi sa kanila. Ayan na po ha. Pinagmalaki nila yung eroplano. So ibig sabihin, hindi lang iisa ang kanilang eroplano. My God! Sobrang daming eroplano pala ho ito. Kasi mas gusto daw niya yan kaysa isa. Ayan o. Grabe, matindi ang pagmamayabang nila dito sa kayamanang hindi natin alam saan ang gagaling ho. Meron pong picture pa siya dyan, iba mga kabisdak. Papakita ko lang, iba yung eroplano na yon. Sa eroplano, nasan ba yung mga eroplano? Labas nyo! Palike nga guys. Merong pinupost ba na iba na may eroplano pa rin siyang isa, iba? O ito, ayan o. O di ba? Iba rin yan. Ang sabi ni Claudine ko, hindi po kurap ang family ko. God knows the truth. Lahat po ng pera namin, pinaghirapan namin ng todo. Paano nyo po pinaghirapan? Saan nyo po kinuha yan? Pinambili ninyo ng eroplano, ma'am. Nagtatanong kami, ma'am, ha? Kasi trilyon-trilyon na po ang pinag-uusapan sa flood control projects, ma'am. Isa yung eroplano, isa pa ito. At meron pa talagang isang eroplano. Tingnan nyo, ho, ha? Nakita ko lang, ho. Oh. Iba rin yan. Grabe, no? Kabog si Diskaya dito. Walang sinabi ang pamilyang Diskaya sa pamilyang ko. Mas matindi ang yaman ito. Ano? Tatlong eroplano na yan kasi iba rin ho yung sinasakyan nila. Tsaka may picture na pinalabas ko nung una. Ito pangatlo na ho. Tingnan nyo po yung buhay nila. Tama yung sinasabi ng balita sa bilyonaryo na mamasyal sa iba-ibang bansa, sa Europa at mga mamahaling bag. Wow! Sana all. Yan po, pamilyang ko. Sikludin ko po yan. Grabe ang mamahal. Nasa social media naman yan, nakapost eh. So ngayon, pinag-usapan natin dahil nga sobrang rangya ng buhay ninyo. Tignan mo yung mga bag na yan. My God! Good morning, Commissioner. Sir,
Ididiretso ko na dun sa mainit-init na. Hindi pala mainit-init, mainit talaga na balita. Ano po, yung tungkol po dito sa mga diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga panayam. Etong sina Sara Diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, ito po ba anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba ho talaga storya ho niyan. Marami po mga na-raid na bago po ako dumating, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ang ginagawa po natin, dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. So, naiparelease na po natin yung 30 po doon sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang tinitignan ko rin siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan. Kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun. So, bilang balita po doon sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparelease po tayo. Subalit marami pa po tayong dapat ipahabol. Yung mga locally purchased naman, yung iba nga po nagpaparepair lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Iniisa-isa po natin yan. Subalit again, hindi naman po ito alibay. Sir? Hello? Sir, mawalang galang na ha. Gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong mga diskaya. Ito po yung contractor na involve. Yun pong 4 na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng diskaya, to be honest, siyempre, sa dami po niyan. Hindi ko po nakita yung mismong detalye niyan. Subalit, titignan ko po yan kagad bukas pag meron akong pasok kami. Along with the other consignees or owners dyan sa area. Himay-himay po natin yan. Again, yung mga, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na ilabas yan. Yung mga dapat namang merong violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat naman po maparelease po natin. Yan naman po sa diskaya. Tingnan ko po particular po yan. Hindi ko po nakita yung detalye po mismo ng yung consignee po na yan or owner po na yan. Okay. Ganito. Kalaruin ko lang, Maricela. Parang, yes, sir. Kasi parang medyo merong pagkakaiba ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin, na nagkaroon na po ng pagsalakay dati ng taga-customs, kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ng mga legally purchased pero hinahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit, naikapo ninyo ay ngayon inyo na pong sinusuyod at inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Since 2021 po yan. Okay, ngayon ito pong separate na issue na ito pong kung inyo pong napapanood ang mga balita, pangalan Diskaya please. Opo, kung saan po naman, all right, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari ng ilang pong mga construction companies. And then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng Pasig. Bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay, ngayon kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili
kasi walang mga dealer. Yung ibang mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito, Hermes pa na mga klase po ng mga ginamit na mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati-rati pa, madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga diskaya, ano po ang balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po. Iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Sorry po. Ganun po, since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC, sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede kong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng copy po dyan. Titingnan po natin. Apply po naman natin po yan. Kaya lang, kung pwedeng wag na ho natin muna i-telegraph at nandiyan na rin lang. Opo. Titingnan po kagad. Ngayon ko lang po narinig, sorry po, inaamin ko, nakapokus po ako dun sa talaga yung 640 vehicles since 2021. Ibang bagay po pala yun. Opo. Ang atin hong magiging tanong, tama ba na siyasatin ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa mga anomalyang flood control projects? Ulitin ko nga po, pakibaba mo pa. Tama ba na siyasatin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa mga anomalyang flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na, Sen, malabnaw naman yung tanong na yan, Jay. Sino bang gumawa niyan? Hindi sa ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa ang punto lang po dito. Kasi sabi sa Kamara at mga dati yung kasamaan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam dyan. Gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon. Kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose. Privilege speech si Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto, pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Yun ho, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, Kamo? Hindi ganitong gawin natin, Kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Oho. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, halimbawa. Ang importante rito, kung mapapaniwala mo yung tao, yun ang doon. Yun ang importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Di ba? Opo. Palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Nako. Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya wala ka bang moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat siya unang magalit. Ikaw ang unang magalit. Kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya. Tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan eh. Alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. May malayang naman tayo pagpapahayag at saka dito naman sa palatuntunan ito nilahad natin
Depende po ang ating mga kahit tagapanood. na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mong pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa'yo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... Kasi kung bilasana yan, kung bilasana yan, kahit ipamigay mo yan, hindi niya kukunin para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging nasa tono Kamara nila. ng Representante, yes po. Sige. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang tono dapat. Kapag hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan Choral ensemble, may rhythm Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba?